The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light, and does not come towards the light, so that his works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. If it is the only passage you can memorize, do it. It is the synthesis of the whole Scripture, the love of God. Sa Tagalog, mas maganda yun. Gayon na lamang ang pagsinta ng Ama kung saan ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Gayon na lamang. You cannot totally comprehend it. Ipinagkaloob. Sa English, gave. Pwedeng sabihing ibinigay. Hindi po ba? Hindi lang naman ibinigay, ipinagkaloob. Sa Tagalog, galing sa loob ko yan. Galing sa loob ko yan. Pag sinabing ibinigay, maraming dahilan. Ano po? Kasi marami sa atin namimigay dahil ayaw mo na yung hawak mo. Hindi po ba? Ano? Marami sa ating namimigay dahil gusto mo ng paltan. Maraming namimigay dahil tinatapon na. Hindi. When God gave His only begotten Son, it is out of love. Out of love. Merong nagkokomento, sabi, Father, mag-homily ka naman tungkol sa mga pasaway na magulang. Palagi mo na lang tinitira yung mga anak. Ano? Ganun palang pakiramdam pag nag-homily ako. Ano po? Palaging yung mga anak ang tinitira ko. Ano po? Hindi naman ho ganun. Ano po? Pero mas maraming pasaway na anak kumpara sa magulang. Di po ba? No? Pero sumagot pa rin, sabi, pero magulang ko pasaway. Ano pa? Well, ganun talaga. Kaya nga sinabi sa Biblia, kalingain mo ang iyong mga magulang, lalong-lalo na sa kanilang pagtanda. Ano pa? Kalingain mo. Pag hindi na sila maayos ang isip, tanggap ng Diyos na darating na araw, yung mga magulang hindi na maayos ang isip. Ano pa? Hindi mo na maintindihan. Bakit? Ang kinikilos ay dala ng kailang karanasan. Dala ng kailang mga pagkatakot. Kung naaalala po ninyo, hindi ko alam kung naikwento ko ito, nung kami po ay chaplain sa Philippine Heart Center, meron po kaming pasyenteng pinag-aagawan. Pinag-aagawan namin. Tuwing umaga, pagkatapos ng misa, dinadalhan namin ng communion lahat ng pasyente. Ano po? Pero itong isang pasyenteng ito, pinag-aagawan namin. Bakit lang pinag-aagawan? Palagi may pabaon pagkalabas. Ano po? May chocolate, may kung ano-ano. Ano po? Kaya lang, pagtsatsagaan mo ang kwento niya. Anong kwento niya? Araw-araw, kinukwento niya sa panahon ng hapon. Ano po? Sa panahon ng hapon. Memoryado ko na yung kwento niya. Ano po? Gusto ko na lang unahan. Ano po? Tapusin mo na. Pero minsan napansin ko po,
habang siya nagkukwento, tumatayo siya, may sinisilip siya doon sa drawer. May sinisilip siya. Sabi ko, ano po yung sinisilip niyo, nanay? Sabi niya, nagtatago ako ng tinapay, Totoy. Nagtatago ng tinapay. Sabi ko, ano tinapay? Tiningnan ko, pandesal lang naman. Ano po? Pero bakit ako nagtataka? Nasa suite room sila. 2 kwarto nila. Ganon sila kayaman. Pag titingnan niyo yung kwarto niya, yung isang kwarto para sa pamilya, yung isang kwarto para sa pasyente. At ang daming pagkain. Ang daming pagkain. Pero siya, sinisilip niya yung tinapay niya sa drawer. Sabi ko, nanay, ba't kayo nagtatago ng tinapay niyan? Siyempre, ang sagot ay, nung panahon ng Hapon, sila daw po ay napaalis. Dala nila 2 bayong. Alam niyo po yung bayong. 2 bayong na pera. At sila'y gutom na gutom. At bumibili sila ng pandesal. At dala nila 2 bayong. Hindi sila pinagbilhan. Ano sabi niya sa akin? Kahit may pera ka, darating ang araw, hindi mo yan magagamit. Ano ibig ko sabihin? Mayaman ka na, pero nabubuhay ka sa iyong kahapon. Mayaman ka na, pero nabubuhay ka sa iyong kahapon. Ilan sa atin ang nabubuhay sa kahapon? Ilan sa atin na takot tayo? Baka mawala ito, baka mamatay ito, baka makuha ito. Ilan sa atin ang takot na takot? Ang sagot lang doon ay, dahil hindi mo naintindihan kung gaano ka kamahal ng Diyos. If you fail to understand how much you are loved by God, then your life will always be ruled by your past experiences where fear conquers your heart. Where fear conquers your heart. My dear friends, my brothers and sisters, kanina lamang nagbasa ako ng email. Ano po? Kwento ng isang anak na kung saan ayaw niyang mag-asawa dahil sa pangit na karanasan ng kanyang ama. How much of our experiences are ruled by our fears? Ayaw ko mag-asawa, Father. Baka mapangasawa ko. Tulad lang rin ng tatay ko. Ano po? Na iniwan ng kanyang ina, na kung saan isinoli ng kabit nung may cancer na, di ba? Well, hindi naman lahat ng kwento ganun, di po ba? Ano? Mayroong ganung kwento. Pero hindi naman lahat ng kwento ganun. Kaya nga, ano sinasabi ko? Pag ikaw umiibig, gamitin mo utak mo. Ano po? Hindi pwede puro pag-ibig. Ha? Gamitin mo yung utak. Pagka minsan kasi yung mga kabataan, nakakalimutan mag-isip eh. Nakakita lang ng pogi, nakakalimutan na mag-isip. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid. Ha? Pag tinatanong ko, paano nagustuhan mo yan? Sexy, Father. Ano ka? Pagdating ng araw, tataba yan. Ano pa? Mabait, Father. Susungit yan. Ano pa? Father, maganda. Papangit yan. Kukulubot ang mukha niyan. Sabi ng si Father naman, basag trip. Ano ibig ko sabihin? Ang pag-ibig ay hindi nakabatay sa panlabas. If we are loved because of the things we can do for God, then that is not love. Please listen. If we are loved because of the things we can do for God, that is not love. We call it merit. We call it compensation. We are loved in the time we are sinful. Take note of that. We are loved in the time we are sinful. Hindi humihingi ng kapalit. Ano lang sinasabi sa Ebanghelyo? Naway ikaw ay manampalataya, that you may believe. That you may believe. My dear friends, my brothers and sisters, there is no assurance that if you believe in God, life will be pleasant. There is no assurance.
that if you believe in God, life will be pleasant. The only assurance is eternal life. Eternal life. Kaya nga, nung inuutusan ako ng aking yumang spiritual director, na ayaw ko, ano sabi niya sa akin? Ikaw ay ilalagay sa seminaryo. Ha? Isang taot kalahati pa lang kumpari. Hindi pa ako nag-i-enjoy sa parokya. Ha? Ilalagay ka sa seminaryo. Ano sabi ko? Father Ben, pag nilagay niyo ako talaga sa seminaryo, mamamatay ako. Mamamatay ako. Simple lang ang sagot ng butihing pari. Ano sabi niya sa akin? Huwag kang mag-alala. Ipalilibing kita. Ganun lang yun. Di ba ba? No? My dear friends, again, how many among us live in the past? Second, perhaps, is how many among us who live in the present without our hearts? Ngayon ka nga nabubuhay, pero ang puso mo naman wala. Di po ba, na? Kaya ang ginagawa mo, bara-bara. Bara-bara. Ilan sa inyo napapagalitan ng lola ninyo dahil ang bilis niyong kumain? Di pa ba? Ilang beses ako napapalo ng lola namin kasi ang bilis kong kumain. Ha? Bakit daw masama yung kumakain ka na mabilis? Walang paggalang sa nagluto. Di pa ba, na? Pag mabilis kang kumain, wala kang galang sa nagluto. Dapat ninanamnam mo. Kaya pag nakatingin ng lola namin, tagal ko nakanguya. Pag hindi, bilisan. Ano po? Maglalaro pa eh. Diba? How many among us, again, do things where our hearts is not with it? Dalawang bagay sa araw na ito. Ang mga taong nabubuhay sa kahapon, ang mga taong walang puso ngayon. My dear friends, my brothers and sisters, only those who understand how much they are loved is capable of loving. Kaya ka hindi marunong magmahal, hindi mo naintindihan kung gaano ka kamahal. Amen. Yung salitang noong panahon ng hapon, pinalta na yan. Ano na sinasabi ngayon? Noong pandemic. Noong pandemic, Father. Ayan naman ang kwento ngayon. Ano po? Teresa of Avila have said this, never limit God by your own limitations. Never limit God by your own limitations. Because the love of God is greater than your sins. Do not forget that. If God has given His only begotten Son, is there anything God not capable of giving you? Nothing. You only need to insist. And look at the first reading. Whatever imprison you today, someday God will open your cell. Whatever imprison you today, bad memories, bad experiences, whatever bad, someday God will open the cell or the gates of your cell so that you will believe in freedom. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.